Sa unang bahagi ng ika-21 siglo sa alternatibong mundo, natuklasan na ang 4% ng populasyon ay may mga espesyal na kakayahan. Pinangalanan sila ng gobyerno na powers, at inutusan sila na irehistro ang kanilang mga kakayahan upang masubaybayan sila. Noong una, sikat na sikat sila sa mahihirap na trabaho, ngunit pagkatapos ng Third Industrial Revolution, lahat ng powers ay nawalan ng halaga at hinuhuli ng mga pulis. Di nagtagal, ang mga sindikato ay nagsimulang magbenta ng iligal na gamot na kilala bilang psych, na ginawa sa pamamagitan ng pag-extract sa spinal fluid ng mga powers. Bilang tugon, ang pulisya ay gumamit ng malalaking drone at espesyal na robot na tinatawag na guardians upang subaybayan sila. Ang isang lalaking power na nagngangalang Connor ay gumagamit ng kuryente para sa pansamantalang trabaho sa construction habang naghahanap ng permanenteng trabaho. Di nagtagal pagkatapos makakuha ng part-time job sa construction site, dumaan ang mga pulis para tiyaking walang powers na ginagamit. Ang lahat ng mga manggagawa ay pumila at inutusan na tumingin sa langit para maskan sila ng drone, na nagpahintulot sa kanila na matuklasan kung sinong mga manggagawa ang may kapangyarihan. Sinabihan ng mga pulis ang mga powers na umalis at kumuha ng permit bago natuklasan na ang isa sa mga lalaki ay matagal ng wanted. Sinubukan ng mga pulis na arestuhin siya, ngunit pinaputukan sila ng lalaki para subukang makatakas. Sa sandaling iyon, ibinaba ng drone ang ilang guardian, na agad na binaril ang lalaki hanggang sa mamatay. Samantala, ni-raid ng isa pang pangkat ng pulisya ang apartment ng lalaking power. Nang masira ng guardian ang pinto, ginamit ng lalaki ang kapangyarihan para ihagis sa kanya ang disk, na pumutol sa leeg nito. Pagkatapos ay sinubukan ng lalaki na tumakas sa bintana, ngunit pumasok si Officer Park at pinahinto siya habang nakatutok ang baril. Pagkatapos, hinalughog ng mga pulis ang apartment at natuklasan ang silid na puno ng mga taong powers, na ini-extract ang kanilang spinal fluid hanggang sa matuyuan. Marami ring mga bag ng psych, kaya iniugnay ang kaso sa crime lord na nagngangalang Marquez. Kalaunan ay binisita ni Connor ang ina na si Mary sa grocery store na pinagtatrabahuan niya. Si Mary ay may tumor sa utak, na kung minsan ay nagiging sanhi upang mawalan siya ng kontrol sa kapangyarihan na temperatura. Hindi sinasadyang nasira ang bote ng sarsa kaya sanigawan siya ng amo, dahilan upang lumapit si Connor para ipagtanggol ang ina at muntik nang gamitin ang kapangyarihan. Agad silang pinalayas ng amo sa tindahan niya. Sa ibang pagkakataon sa bahay, sinabihan ni Connor si Mary na subukan ang chemotherapy, ngunit ipinaalala sa kanya ni Mary na hindi nila ito kayang bayaran. Kinabukasan, nakita ni Connor ang truck mula sa Lincoln Power at binalaan siya ng kanyang kaibigan na bahagi sila ng gang ni Marquez. Gayunpaman, si Connor na desperadong kumita ng pera ay agad na pumayag ng mag-alok ng trabaho para sa electrician ang driver na si Garrett. Pagkatapos ay dinala siya sa planta ng kemikal, kung saan inutusan siya ni Garrett na i-disable ang electric fence. Sinubukan muna ni Connor ang bolt cutter ngunit nakaranas siya ng electric shock, kaya ginamit niya ang kapangyarihan upang ma-overload ang bakod. Pagkatapos ay tinunaw ni Maddie ang kandado gamit ang apoy at sa wakas ay nakapasok ang grupo. Sinimulan nilang ikarga sa truck ang mga barrel ng kemikal ngunit hindi nagtagal ay natagpuan sila ng gwardya, na sumubok na tumawag ng backup. Gamit ang telekinetic power, inalis ni Garrett ang radyo, dahilan para sumuko ang gwardya at sumumpa na wala siyang nakita. Sa kasamaang palad, nang umalis ang grupo, nakatanggap pa rin ng alerto ang pulisya at ang bawat opisyal sa patrol ay inutusan na hanapin ang pulang van. Inihinto ni Garrett ang sasakyan sa ilalim ng tulay at inalis ng grupo ang nakadikit na kulay pula, kaya ngayon ay nagmukha na itong puti. Nang makita sila ng drone ng pulis, pinabayaan lang sila dahil iba ang kulay nito. Pagkatapos, nakarating sila sa garahe, kung saan dinala sila ni Rhino sa lihim na daanan papunta sa club. Ang crime lord na si Marquez ay pinagalitan ni Wesley dahil sa hindi pagbabayad nitong mga nakaraang araw. Nang subukan ni Marquez na ipaliwanag ang sarili, sinabihan siya ni Wesley na basahin ang isip ng kasama niyang si Copperhead para makita niya ang lahat ng paraan na alam ni Copperhead kung paano pumatay ng tao. Pagkatapos ay binigyan ni Wesley si Marquez ng 1 linggo para magbayad at saka umalis. Sumunod, ipinakilala ni Garrett si Connor kay Marquez, na agad na binasa ang isip ni Connor at sumang-ayon na dapat siyang sumali sa kanilang koponan. Habang inililibot ni Nia si Connor sa paligid, ipinaalam ni Marquez kay Garrett na hindi niya mababayaran ang mga kemikal dahil kailangan muna niyang bayaran si Wesley at nagtanong tungkol sa kapangyarihan ni Connor,
ngunit sa tingin ni Garrett ay kailangan pa rin ni Connor ng kaunting pagsasanay. Inutusan siya ni Marquez na ihanda siya para sa susunod nilang trabaho. Samantala, ang mga opisyal na sina Park at Davis ay inimbestigahan ang pagnanakaw at napagtanto na ang mga kemikal ay ninakaw upang bawasan ang epekto ng psych ni Marquez. Sigurado sila na ang pinto ay ginamitan ng kapangyarihang kuryente at apoy, kaya kailangan nilang hanapin sa listahan ang mga taong may ganoong kakayahan. Kinabukasan, muling pinili ni Connor na magtrabaho kay Garrett kaysa pumasok sa construction. Upang subukan ang kakayahan ni Connor, inutusan siya ni Garrett na alisin ang alarm ng kotse na isinaaktibo niya sa pamamagitan ng paghampas dito. Nag-concentrate si Connor at ginamit ang kapangyarihan para patayin ang alarm, pagkatapos ay inanunsyo ni Garrett na oras na para magsanay. Nagsimula sila sa simpleng ehersisyo, dapat pailawin ni Connor ang bumbilya. Dahil wala siyang kontrol, nasira ito ni Connor, kaya kinailangan niyang patuloy na magsanay at makabasag ng maraming bumbilya hanggang sa makuha niya ito ng tama. Sa paglipas ng mga araw, si Connor ay binigyan ng mga gawain tulad ng pagkolekta ng pera mula sa mga dealers sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan upang saktan sila at pilitin na magbayad. Patuloy siyang nagsanay tuwing libreng oras at sa huli, nakapagpailaw siya ng maraming bumbilya ng sabay-sabay. Nang subukan ng dealer na ipagtanggol ang sarili sa tulong ng kanyang electrical bodyguard, hindi nasaktan si Connor sa electric shock at mabilis na pinatumba ang lalaki. Dahil sa kumpiyansa, nagpa siya si Connor na puntahan ang amo ng kanyang ina at binantaan siyang pakitunguhan ng maayos si Mary. Pagkatapos, umuwi siya at ipinaalam kay Mary na sa wakas ay nakakuha siya ng permanenteng trabaho. Sa labas, minamatyagan ni Park at Davis si Connor, isinama siya sa listahan ng mga sospek. Kinabukasan, pumunta sina Connor at Garrett sa bangko upang mangalap ng impormasyon tungkol sa nakagawiang gawain ng staff at pwesto ng security camera. Sa huli ay napagpasyahan nila na mayroon silang 5 minuto upang isagawa ang pagnanakaw dahil darating ang drone ng pulis sa loob ng 7 minuto. Samantala, pumasok si Mary sa trabaho at nabigla sa kung gaano kaganda ang pagtrato sa kanya ng amo. Makalipas ang ilang sandali, sumugod ang gang ni Garrett sa bangko. Pinatumba ang lahat ng mga gwardya bago hino-stage ang lahat ng naruroon habang nakatutok ang baril. Agad na pumunta si Connor sa vault at pinatay ang kuryente para hindi ito mailak ng bangko ng malayuan. Tumunog ang alarma habang inutusan nila ang isang empleyado na buksan ng mano-mano ang vault, para lamang matuklasan na halos lahat ng pera ay wala na. Kinuha ng koponan ang anumang natitira at tumakbo sa labas, kung saan naghihintay ang drone kasama ang ilang gwardyan. Mabilis silang inatake ni Connor gamit ang kapangyarihan at nagawang ibagsak sila sa lupa, na nagpahintulot sa kanila na makatakas kaagad. Pagkatapos ay pinuntahan ng gang si Marquez, na hindi nasisiyahan ng marinig na hindi nila nakuha ang lahat ng pera. Habang nagtatalo sila ni Garrett, biglang sumulpot si Copperhead at sinubukang barilin si Marquez, ngunit mabilis na hinarang ni Rhino ang mga bala gamit ang sobrang tigas na katawan. Dahil dito, sinubukan ni Copperhead na barilin si Nia, kaya dinisarmahan siya ni Connor gamit ang electric shot. Inatake siya ni Copperhead gamit ang kutsilyo at nasugatan ang braso niya, kaya paulit-ulit siyang binaril ni Rhino hanggang mamatay. Pagkatapos, hinanap ni Connor si Nia na kasalukuyang gumagamit ng psych. Napansin niyang nasugatan si Connor sa laban at agad itong pinagaling habang ipinapaliwanag na patuloy siyang nagtatrabaho kay Marquez dahil may utang siya doon. Nang maglaon, nang makauwi si Connor, tinanong ni Mary si Connor tungkol sa pera na itinago niya sa drawer, na umamin na tinawagan niya ang lugar na sinabi ni Connor na pinagtatrabahuhan niya ngunit walang nakakakilala sa kanya doon. Sinubukan ni Connor na ipaliwanag na pinili niya ang krimen para sa kanya, ngunit biglang nawalan ng kontrol si Mary sa kanyang kapangyarihan at bumagsak. Agad siyang dinala sa ospital at ipinaalam ng doktor kay Connor na ang tumor ay itinutulak ang kanyang utak sa bungo, ngunit hindi kayang bayaran ni Connor ang kinakailangang operasyon. Nang umalis si Connor sa ospital, naghintay sina Park at Davis na dalhin siya sa istasyon. Itinanggi ni Connor ang anumang pagkakasangkot sa mga krimen, kaya ipinaalala sa kanya ng mga pulis na si Marquez ay malupit na kriminal at binanggit na susunugin nila ang $4 milyong na halaga ng psych sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Park na matutulungan nila si Connor sa gamutan ni Mary kung magbabahagi siya ng impormasyon tungkol kay Marquez, ngunit sumabad si Davis upang hamunin si Connor sa pamamagitan ng pag-insulto sa kanyang ama. Galit na galit, iginiit ni Connor na maling tao ang hinuli nila at walang pagpipilian ang mga pulis kundi palayain siya dahil wala silang sapat na ebidensya.
Sinundo ni Garrett si Connor at dinala siya upang makita si Marcus, na binasa ang isip ni Connor upang kumpirmahin na wala siyang sinabi sa mga pulis. Pagkatapos ay binanggit ni Connor ang malaking halaga ng psych na dadalhin ng pulisya sa incineration site at gumawa ng kasunduan. Tutulungan niya silang makuha ang psych at bilang kapalit, ipapaubaya ni Marcus si Nia sa kanya. Hiniling din ni Garrett na maging sosyo sila sa halip na tauhan at pumayag si Marcus. Makalipas ang ilang sandali, inihanda ng gang ang kanilang plano sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming harang sa kalsada. Di nagtagal, lumitaw ang armored van na sinusundan ng mga drone na kailangang lumipad pabalik kapag naabot nila ang no-fly zone. Ang mga harang sa kalsada ay naging dahilan upang ang van ay dumaan sa ibang kalsada kaya sinundan ito ni Maddie at Freddy sa kanilang sasakyan habang minaneho ni Garrett ang truck ng basura upang harangan ito. Habang sanisigawan siya ng driver at sinusubukan ni Garrett ang makakaya na tumigil, pinalakas ni Connor ang kapangyarihan at pinasabog ang van gamit ang malakas na kuryente na nagpatumba sa guardians. Pagkatapos ay ginamit ni Garrett ang telekinesis upang panatilihing nakahiga ang mga guardian at magamit ni Connor ang kapangyarihan upang sirain sila. Hindi nagtagal ay lumitaw sina Freddy at Maddie at tinulungan silang sirain ang mga guardian hanggang sa wala ng robot na nakatayo. Gumawa si Maddie ng butas sa van at naghulog si Freddy ng tear gas sa loob para lumabas ang mga pulis. Dahil nawalan ng contact sa van, nagpa siya ang mga drone na pumasok sa no-fly zone. Kinuha ni Maddie ang kinalalagyan ng psych at ibinigay ito kay Rhino, at sinimulan ng mga tauhan niya na barilin ang mga gwardya. Binaril din ni Rhino si Maddie bago isinunod ang iba, at kinailangang gamitin ni Garrett ang telekinesis para iligtas si Freddy. Pagkatapos ay umalis si Rhino dala ang psych, iniwan ang dalawang tauhan upang patayin ang grupo ni Garrett. Sa sandaling iyon, mas maraming guardian ang dumating at kinailangang ipagtanggol ng mga gangster ang kanilang sarili mula sa kanila, na nagpahintulot kina Garrett, Freddy, at Connor na tumakas. Ang normal na bala ay walang epekto sa mga guardian, na pinatay ang mga tauhan ni Rhino sa ilang segundo. Habang tumatakbo ang tatlo, natamaan ng ligaw na bala si Freddy at kinailangan siyang buhatin ni Garrett sa kotse. Sa kasamaang palad, hindi na nakayanan ni Freddy, at habang tumatakas sila, sanisi ni Connor si Garrett sa lahat ng nangyari, sinabing pinagtaksilan sila ni Marcus dahil humiling si Garrett ng labis. Samantala, dinala ni Rhino ang psych kay Marcus, na nagsabing hindi niya hahayaang umalis si Nia dahil may utang pa sa kanya ang ama nito. Pagkatapos, binisita ni Connor ang kanyang ina at nangakong ipapagamot siya, ngunit naisip ni Mary na oras na para bumitaw siya. Nang maglaon ay nakipagkita si Connor kay Park upang humiling ng kasunduan. Nangako siya na sasuko ngunit gusto niyang makuha muna ng mga pulis si Marcus. Sa bar, si Marcus ay nagsimulang umubo ng matindi at hiniling kay Nia na pagalingin siya. Biglang pinatay ng mga pulis ang ilaw ng bar at pumasok upang paputukan sila, kaya tumakas si Marcus kasama sina Nia at Rhino sa lagusan na magdadala sa kanila sa garahe. Gayunpaman, hinihintay sila doon ni Garrett at binaril si Marcus sa dibdib. Agad na gumanti si Rhino kay Garrett ngunit dinisarmahan siya gamit ang telekinesis bago siya pinaputukan. Sa kasamaang palad, ang bala ni Garrett ay walang epekto at galit na nilapitan siya ni Rhino, kaya ginamit ni Garrett ang kapangyarihan upang pabagalin siya. Sa sandaling iyon ay dumating si Connor at inatake ng kuryente si Rhino. Hinawakan ni Rhino si Connor at inihampas siya sa mesa, at gumanti si Connor sa pamamagitan ng paggamit ng mas maraming kuryente hanggat maaari, ngunit hindi sapat ang lakas ng kapangyarihan niya. Pagkatapos ay sinimulan ni Rhino ang pagsakal kay Connor, kaya gumamit si Garrett ng matalib na kasangkapan upang saksakin siya sa mata, na nagpahintulot kay Connor na sa wakas ay tapusin siya sa isang shot ng kuryente sa ulo. Samantala, binantaan ni Marcus si Nia habang inuutusan siyang pagalingin siya, ngunit nang lumapit si Nia ay inagaw niya ang baril. Pagkatapos ay ginamit ni Garrett ang kapangyarihan upang sa wakas ay patayin si Marcus at kinuha ang baril mula kay Nia, na ibinigay niya kay Connor habang sinasabi sa kanya na kunin ang gusto niya. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Nia na mayroon siyang sugat na tumutugma kay Connor noong isang araw, na nangangahulugan na inaabsorb ng kanyang katawan ang mga sugat na pinapagaling niya. Kung pagagalingin niya si Mary, sa halip ay mapupunta sa kanya ang cancer nito. Hindi ito pinansin ni Connor at dinala si Nia sa ospital habang nakatutok ang baril, ngunit nang pagagalingin na ni Nia si Mary, napansin ni Connor na nasasaktan siya at pinigilan siya. Nang magising si Mary, hinawakan ni Connor ang kamay nito at nakita kung paano ito binawian ng buhay.
Nang maglaon ay natagpuan ni na Park at Davis ang katawan ni Marquez sa garahe. Ibinigay ni Connor ang kanyang van kay Nia upang makatakas siya, at pagkatapos ay isinuko niya ang sarili sa mga pulis at ipinadala sa bilangguan. Pagkatapos ng kaguluhan, ipinagbawal ng gobyerno ang anumang paggamit ng kapangyarihan sa lungsod. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.